Sa puntong ito, kuha tayo ng update sa PPCRV mula kay Lia Manyalac del Castillo. 89% na po ang nabibilang na resulta sa botohan. Lia? Yes, Ivan, as of 3:20 a.m., doon sa 89% na pumasok na ng mga boto, naungusan na ni Leni Robredo si Bongbong Marcos sa karera sa pagka-vice-presidente. Lamang siya as of 3:20 a.m. ng halos 500 plus votes. Si Leni Robredo nakakuha ng 12,860,722. Si Marcos, 12,860,147. Sinusundan ni Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Antonio Trillanes IV at Gringo Onasan. Base doon sa datos ng PPCRV, itong si Robredo ay nakakuha ng mas mataas na boto kumpara sa kanyang mga kalaban sa mga sumusunod na lugar. Calabarzon, isa sa mga vote-rich provinces, Southern Tagalog, Bicol, kung saan taga-roon siya. Nakuha rin ni Robredo ang Region 6, Western Visayas, Region 7, Central Visayas, kung saan naroroon ang Cebu. Nakuha rin niya ang Negros Island. So far, yung 54% na transmission ng Zamboanga, si Robredo rin ang nangunguna dyan, pati sa Northern Mindanao, Caraga, at ARMM. Si Marcos naman ay mataas ang nakuhang boto sa NCR, Regions 1, 2, 3, CAR, Region 8 o Eastern Visayas at Soc-Sargen. Habang sa Davao naman, ang nanguna doon ay ang kandidatong si Alan Peter Cayetano na katandem ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Samantala, sa pagkapangulo naman as of 3:20 a.m., nangunguna pa rin si Duterte, 14,730,937. Sa mga oras na ito ay pumasok na, Ivan, yung pinaka-latest na bilang ng karera sa pagkapangulo, sa pagkapangalawang pangulo at sa pagkasenador. Nangunguna pa rin dyan si Duterte, sinusundan ni Rojas, Grace Poe, Binay, ni Santiago at ni Senyeres. So nangunguna pa rin doon naman sa Vice President si Congresswoman Leni Robredo na halos umangat na, no, nasa mga 9,000 na yung kanyang lamang kay Marcos. Ivan. Lia, yung mga binabanggit mong mga figures na yan, does that include yung overseas absentee voting results? So far doon, Ivan, sa nakita kong listahan sa PPCRV website, Luzon, Visayas at Mindanao pa lamang yung mga nakalagay na mga lugar. Sinasabi nung isang volunteer na nakausap natin, yun daw kasing overseas absentee voting ay kada oras pumapasok, pero hindi ko nakita kasi doon sa website yung listahan ng overseas absentee voting breakdown, kung kaya't di ako makatiyak kung kasali na yung overseas absentee voting results dito sa mga numero ngayon, Ivan. Okay, anyway, sa karerang ganyan kahigpit, ano? Ika nga ng sabi nila, every vote counts. Bantayan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Lia Manyalac del Castillo.